Let us study this Hebrews chapter 10, verse 26. It says here, "For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses." Verse 29, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy who had trodden underfoot the Son of God, and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified, an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. Okay, ito po yung paliwanag dito. Ang may matibay na pasya na magkasala ng sinasadya pagkatapos maging Kristiyano ay katumbas ng pagwawalang bahala sa pag-asang makarating sa langit. Ang mahulog ng gayon ay maglalagay sa isang Kristiyano sa kalagayang wala ng pag-asa. Walang ganong bagay na maaring mabawi muli ang kaligtasan kung ikaw ay nahulog mula sa biyaya. May ilang nagtuturo na maaari mong mawala ang kaligtasan ngayon at mabawi bukas. Ngunit malinaw sa talatang ating pinag-aaralan na kung ang isang tao ay muling bumalik sa sinadyang pagkakasala, isang sadyang pasya na magkasala, wala nang natitirang hain para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay ng paghatol at nag-aalab na puot. Dito makikita ang kamalian ng doktrina ng pagkahulog mula sa biyaya. Kapag nawala ang kaligtasan, hindi mo na ito muling makamtan. Ngunit walang tunay na Kristiyano ang muling tatalikod tungo sa kapahamakan ayon sa mga talata 38 at 39. Dinasabi sa 38 and 39, "Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul." Ang mga halimbawang ito ay ibinigay upang ipakita ang bunga ng ilang maling doktrina. May ilan na tumatanggi sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ayon sa 1 Corinthians 15:14. Babasahin natin 1 Corinthians 15:14. Sinasabi pa dito, "And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain." 1 Corinthians 15:14. At tumugon si Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. May ilan ding nagtuturo na maaaring bumalik sa sinadyang pagkakasala at mahulog mula sa biyaya. At sinagot ni Pablo, kung gagawin ninyo yun, wala ng paraan upang mabawi pa ito. Sapagkat mangangahulugang yun na kailangan bumalik si Kristo sa sanlibutan at muling ipako sa krus. Hindi kailanman sinusuportahan ni Pablo ang doktrina ng pagkahulog mula sa biyaya
sa Hebrews 6:4-9 at Hebrews 10:26-29. Tulad din ng hindi niya pinaniniwalaan ang idea na si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli sa 1 Corinthians 15:14. Ginamit niya lamang ang mga ito bilang mga halimbawa upang ipakita ang kamalian ng ganong mga katuruan.